undang ka. So, anong mahitabo? So, defeated ang life mo. Walang kadaugan sa Kristohanon na isubstitute mo sa pagtuo ang mga butang sa kalibutan. Amen. 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 Walang kadaugan. Akala mo, mudaog ka. Ang uban sa inyo karon, murang nagkapit-kapit pagamay, pero bila na lang ka, daliri ang nagkakapit. Ha? Dahil kinasubstitute nyo na ang mga bagay sa sanglibutan ito. Now, let's go to the cure. Going now to our text, back to James 4. The cure to failure. Anong cure? Of course, believe. Amen? Amen. Walang pinakatambal, magtuo ka. Kaya once wala ng pagtuo mo, wala. Maugahin naman nag-fail ang faith mo, kaya nawala ang pagtuo mo. So you must believe. Now, under the cure to failure, ang key phrase naman dito is submission of faith. Ang pagsubmitar. Mauning kinahanglan na ito. And this is an action word. Submit means talagang surrender mo, submitar ka sa Ginoo, submitar mo ang imong mga unbelief na yung mga worldly, yung mga bagay na doubt sa imong mind, kinahanglan mo submit ka sa Ginoo. Look at verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. There are 5 things under this also. Kung gusto nato makakaroon ng cure, ang Yahweh is submission. The submission of faith. Ano ang magiging resulta nini? The result will be number 1. Look at verse number 6. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. The first result in the submit your faith is favor provided. Papulan ka sa Diyos. Amen. Amen. The favor of God is available. Kahit nakagaya sa picture na naglalakad ka, mayroon na palanggat. Mayroon na palanggat. Mahapon ka na. Pero tungod kay nagsubmit ka sa Ginoo, mahapon na isang kaste, wala ka nang makakahantay. Nandun ang kamay ng Diyos. Amen. The favor of God is available. Sa panahon ng mga danger sa buhay mo, na mahulog ka na masagasaan ka na sa hinawit ng Panginoon, nagpadala sa ng angel, hindi ka ma-aksidente, hindi ka magalang ng mga damages, because you submit yourself, the favor of God is provided. Amen. He giveth more grace unto the humble. Not only favor provided. Number 2, fear conquered. Ang mga kadutan mo, mukhang makanker mo ito. Ano yung word na conquer? Madaog mo. Ha? Sa buhay ng paglilingkod sa Panginoon, daghan ang mga fears na sometimes ipapadala ng kaaway. Mahadlok ka. Fear for tomorrow, fear for food, fear for our future, what will happen next, fear for our children, anong mangyari sa kanila, marami ang fear. But once you are in the will of God at nag-submit ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan. God will give you the courage to conquer all the fears. Amen. Bibigyan ka niya ng tinatawag na courage. Look at 1 Timothy. 2 Timothy 1, verse number 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
masulay. Marami minsan ang magdarating na mga bagay sa buhay mo, pagising mo sa umaga, na anang mga threat, na anang mga problema. Pero hindi ka makuyog, hindi ka madala, hindi ka malisang, nga naman. Tungod kay ang Ginoo nagpasalig. I have not given you the spirit of fear, but of love and of a sound mind. Amen. At anong pinangako niya sa atin? Go with me to Hebrews 13. Hebrews 13 verse number 5. Napaka-silent ang majority sa inyo ngayong gabi. Nawalan na bang pananampalataya? I can only hear 1 or 2 amens. Do I have a listener? Do I have an audience? Amen. Anong problema sa mensahe? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Look at verse 6. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Amen. Di ka makatlok, Brother Lorenzo. Nga naman, ang Ginoo nagpasalig, dili ka niya biyaan, dili ka niya pasagdan. Amen. Inana ang Diyos na nagluwas ka na. Okay, istorya kami kanina, at kung nasa langit si Ma'am, pasagdan ka lang. Bahala ka. Pero sa Ginoo, dili ka pasagdan. Pinangga ka sa Diyos. He will never leave you nor forsake you. Amen. So that you may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Ano ang maging resulta? Pag ikaw ay submissive, ang faith mo may submission, ito ang pure, hindi lamang ang favor provided, fear conquered, but number 3, remember me now? Amen. Forgiveness received. James chapter number 4. Hindi lamang favor provided, fear conquered, but number 3, forgiveness received. Ang kapatawaran ay palagi mong ma-enjoy. Kapatawaran ay nandiyan palagi na handa ipagkaloob ng Diyos kanimo. Ito ang sabi niya dito sa James chapter number 4. Verse number 8. Do nigh to God, and He will do nigh to you. Amen? Amen. Nandiyan ang Panginoon, pag lumakit ka, by way of humility and confession, Lord, suri sa akong kapagyasan, suri sa akong unbelief, minsan magduda ko Ginoo, pasayo ako, I do nigh to you, mudungol ko kanimo, and the Bible says, when you do nigh to God, He will do nigh to you. Amen. Ano pa mangyari? Cleanse your heart, ye sinners, purify your hearts, ye double-minded, forgiveness received. Napaka-ayon ang ating Diyos. Amen. Daghang tagapagyasan, and every time dugol ka kaniya, God will say, forgive it. Napakanindo. Andang kanunay siya. Andang palagi siya na magpasaylo sa ating buhay. Number 4, ano ang magiging result sa submission of faith na magiging pure ito sa faith figure? Number 4, look at verse number 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang pang-apat na maging resulta is what? Post-resisting. Ang kaaway natin ay ma-resist natin. Kaya natin buntugon, kaya natin pakipagpakahan dahilan sa ang Panginoon ay tutulong sa atin. When we resist the devil, nandiyan ang pangako ng Panginoon, He will flee from you. Pero pag nag-open ka, nagyanta o kirata, at doon kayong away, but when we say, no! Just that word, no!
Amen. Number 5. Verse 13. Go to now, ye that say today or tomorrow will go into such a city and continue therein and buy and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Ano ating makita sa verse 13 down to verse number 15? Ang ating makita dito ay future secure. Amen. Ang future natin ay sigurado. Secured sa Panginoon. Dahil siya ang magtatago sa atin. Siya ang magdikit ng ating buhay. Hindi na tayo magsabi na ano kaya mangyari bukas. Pupunta kaya ako doon, mag-buy and sell. Sabi ng Panginoon, huwag ka, kailangan sabihin mo, if the Lord's will, we shall live and do this or that. Why? Because we know our future is in the hands of God. Amen. And when we trust in God by faith, our future is secure. Amen. Going into 2 Peter, how secured ang ating buhay sa kamay ng Panginoon. I'm sorry, 1 Peter, chapter number 1. Paano kung saan ka-secure ang ating buhay sa Kanya, pag may submission of faith tayo, ito, sabi ng Bible sa verse 3, 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ano bang ginawa ng Panginoon? Dahil tayo ay naging anak na begotten. Sabi niya, naipanganak na tayo again sa Kanya through Jesus Christ. Now, verse 4, ito ang pangako ng ating future. To an inheritance incorruptible, undefiled, and fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept in the power of God to will unto salvation, ready to be revealed in the last time. Amen. Amen. Future secure. Ang sabi dito, Father Lorenzo, ang ating kalwasan sigurado na, di na mawala, di na matangkad, ang inheritance sabi niya, undefiled, and then fadeth not away, and then reserved in heaven for you. Amen. Amen. Hit by the power of God. That's how to do with faith and faith. Amen. Ito po ang itong mga ulo as we close our service tonight.